DWIZ, programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-usa, pero pwede ka rin mas-ras. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Umaga Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882, November 29. Ako si Conrad Banal, kasama natin si Joel Laksamana at si Jonathan De La Cruz, si Attorney. Ano na nga ba yun? Ha? Trixie Cruz Angel. Ano na ang pangalan sa tagal, ano? Hindi, nandyan na ako. Okay. Inahanda lang yung Mga dapat ihanda. Nalalasahan ko na. Yan na. Mapapanood, mapapakinggan kami sa aming website www.dwiz882am.com. Pang iOS or pang Android dyan, pwede. Live tayo sa DWIZ 882 Facebook page at sa aming YouTube channel. Follow, like, share, subscribe. Ayun. Ano pa yung isa? And comment. And comment. 0999-3766768. Ang comment. Very welcome ang mga comment. Very active po ang aming comment section dito sa YouTube at saka sa Facebook. Kung gusto nyo makipagkulitan, punta na kayo dyan. Comment na kayo. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23 channel. Sa Sky Cable Channel 72, sa Signal Channel 24, TV Plus Channel 7, at GMA Affordabox Channel 32. Good morning. Morning. Belated, ayokong batiin ng belated happy birthday. Oy, sino yan? Si Bobby Marquisias. Assistant coach ng Ateneo to nung yung aking kapatid nag-champion. Si Bobby Marquisias. Birthday niya kahapon Hindi natin binabati. Ayoko siyang batiin ng belated happy birthday. Kahapon pa yun Oo. Di ba? Wala naman tayo na wala man lang Based in Guam to madali yun. Sa Guam? Tawag lang yun. Tatawag ka lang sa Shakey's. Shakey's ayos na Pwede na based in Guam siya. Dahil Pinoy dyan sa Guam. Based in Parang ano na rin yan, parang Hawaii. Oo. At any one time, 30% ng population yan, turista. Yes. Tourist area. Kalitid na island, 7 ang golf courses ata, 7 o 6. Kasi maraming ang tourists from East Asia, meaning Japan, Korea. Yan. Meron nga kami noon yung inaugural flight ng Philippine Airlines. Papuntang Guam. Nagdala sila ng mga... Sandali, gano'ng katagal lang yan? Matagal na yan. 1 hour lang yan. Hindi naman. Mga 3. 3 hours din? Para Singapore? Parang gano'n. Pero kailangan mo na US visa. US visa. US territory yan ang Guam. Islas de Ladrones. Islas din. Islas de Ladrones, anong Island of Thieves. Island of Thieves dahil parang sinunog o ninakaw. Ninakaw, kinuha yung mga ganito yung kwento. Mga Kastila. Yung mga taga-Guam, ang mga natives niya, Chamorro, malalaking tao yan. Paliwanag nila, may agreement daw to resupply the ship. Hindi naman sila binigyan ng trade. Walang barter. Kumbaga, umpisa pa lang, iisa na itong mga foreigners. Ginawa, ni-raid yung mga barko. Kinuha. Tinawag sila mga ladrones. Dati part ng Philippines yan. Yes. Kaya nga pumunta... Kaya nga doon naman napunta sa yung mga ibang mga... Yung exile na revolutionary natin. Sila Mabini dyan. Sila General Ricarte. Yes. Meron pa nga nakapreserve yung kubo kung saan tumira si Apolinario Mabini. Okay. Kaya ano yan? Napunta yan sa Amerika nung Spanish-American War. So yung island of Cuba and Guam.
Napunta sa Amerika. Parang pinamigay. Part of the settlement. Yeah. Yan. Maraming mga settlement ngayon. Settlement. Kagaya nitong Hamas at saka Israel. Si Bobby Marquisha. Na hindi natin binabati ng belated. Hindi natin tinatawagan ng pansit. No. Ang pinakamalaking mall dyan, pag-aari ng Lucio Tan Group of Companies. Yeah. Tama ka, pare. Sa kanila. Malaki ang presence ng Pinoy dyan. Sa matter of fact, napakatinding voting block yan. Talaga? Yes, ang Pinoy. Sa Guam. Sa Guam? Oh, yes. Yung governor ng Guam has to it's not a U.S. state, but it's a U.S. territory. Parang Puerto Rico yan. Historically, okay, para sa mga ating taga-subaybay, paano sila naging U.S. protectorate muna, then naging state? Hindi nga. Bakit tayo hindi nasama? Hindi, binigay nga part of the deal ng Spanish-American War. Part of the deal, yung Treaty of Paris. Yes. Kinuha nila yan, nag-American territory. Parang tayo. Hindi state, American territory. Territorial. Ang naiisip ko, di ba Puerto Rico, parang gano'n. Commonwealth. Okay. Not independent, but a territory. And what was the difference then at that time? Nilagyan nila ng EDCA o hindi naman? Hindi na nila kailangan lagyan ng EDCA yun. Kanila na eh. Kanila na, no? Wala naman. As a matter of fact, wala na mga drama. Ang laki ng base doon. Sa Guam. If you want a taste of American military life, punta ka doon. Para ka nasa San Diego. Ganon. San Diego, yan, mga ganon. Para kang pumunta doon. Air Force Base yan, nalakas. Para kang pumunta sa Subic o kaya sa Clark. Parang ganon. Iba yung feeling. Ang feeling mo, inaapi ka doon. Hindi. Arangin ka sa gate. How are you? Pero merong kwento dyan noon. Di sinasabi ni paring Conrad na maraming golf courses, which is totoo. 7 to 8 siguro yan. Golf courses. Talagang puntahan yan. Golf courses. Yung Philippine media at saka other officials contingent nung inaugural flight ng sabi nung isang kaibigan natin doon sa gisingin nyo ako pag mag-golf na at lahat. Natulog. Nung pinuntahan siya, kinakatok siya sa kwarto, hindi siya magising. Tapos, sabi nung boy, nagalit siya. Hindi siya ginising. Sabi, akala ko, hindi kayo eh. Bakit? Kasi iba na yung book niya doon. Nice. Nawala na yun. Nawala yung wig. Yan ang hirap sana nag-pay. Huwag na lang. Diretsoy mo na. Game 1, mamaya, alas 6. Para hindi, inunahan. Mall of Asia Arena. Ang ganda ng headline dito sa Anong headline? It's the finals, baby. Yan. Ganyan sila, dalawa. Talaga, nagandahan ka na doon. Nagandahan na. Hindi, kasi UP, bro, eh. Lasal. Maghaharap yan sa final. Well, pwede mo sabihin kasi yun lahat na makalaban ng UP. Dahil hindi naman to talagang madalas sa final. Ang UP. Actually, pang-apat lang ata ito eh. Hindi, nung panahon ni Ambrosio Padilla pala. Nanalo sila. Tapos 86, ang kalaban, UE. Tapos 3 seasons ago, Ateneo. Last year, Ateneo na naman. So this time, first time, Lasal, UP. After so many years. Kaya yan maganda para sa... Kaya ang laki ng contingent ng UP dyan. Baka ka 3/4 ng buong arena nasa kanila. Ng UP? Sa dami. Ganun din ang Lasal eh. Malaki ang... mga estudyante ng Lasal, mahilig din manood. Yan ang mga madaming nanonood, UP, Lasal. Kaya nga mamaya ang first game, 6 p.m. sa MOA. Pero marami daw firsts dito bro. Even ang even ang head coach ng Lasal, si Topex Robinson, first season niya yun. Yes. Ngayon, Sa in charge, pare. Galing sa Lyceum yan, si Topex. So, yan.
Ano ba masasabi mo kayo? Buti na po Why? si Toto. Alam mo, ang college basketball, hindi mo pwede sabi sinong lamang o sino. Oo. Minsan nga, yung underdog, palagi Yung yun ang pananalo. nanalo. So, walang underdog dito. It's wrong to say Lasal is an underdog. No. Hindi. Kasi maganda yung kanilang performance in the regular season. Maski doon sa Final Four, tinambakan nyo NU. Samantala UP Ateneo, hirap na hirap sa Ateneo. Number 4 yung Ateneo, number 3 yung NU. Tinambakan ng Lasal. So hindi mo pwede sabihin baka UP pa underdog. Baka gano'n. Oo. Itong Lasal kasi, kawawa naman to eh. Oo. Ang bakar nito, si Ricky Razon. Mahina. Mahina. Napakaya, Wala. mahirap na ano yan. Talagang mahirap na tao lang yan. Talagang 6 billion lang ata net worth. US. Ayon sa Fortune. Oo. Minsan yung Fortune, hindi pa Mali. nakikita yung mga nakatago. Mayroon nga dyan na mga bilyones din hindi nagpo-fortune eh. Ganon? Oo, pero alam mo, nakikita mo sa lifestyle. They are splashing in the tub. Ayan. Parang ganon. Di may mga iba talagang hanggang ngayon, Japanese car pa rin na minamaneho. Ay, nako. May mga ganon. May mga ganon. Oo. Ngalang souped up makina at lagi well-maintained yun. At bulletproof yung salamin. Yan. Pero Japanese. By the way, also, new battlefield for UP to dahil for the first time, first final series nila na hindi Ateneo ang kalaban. Pare. Ayan. First? Well, hindi. Ditong nakaraang, at least in this past. Hindi. Nitong last 3 years. Last 3 years. Okay. So, yeah. Hindi. Pang-apat nga nila ito eh. Na Final Four. Ay, na Finals. In modern times. In modern times. 86. Ang huli, yung sila Benji Paras. Kalaban na yan. By the way, nakikiramay tayo dun sa pamilya ni dating UP coach Ray Madrid. Yes. Uy. Ang kanyang nanay na si Connie Madrid, Constancia, ay yumao kahapon. Nakikiramay tayo sa Madrid family. Coach Ray. Take it easy. Take it easy. Etong nanay niya, pare, kung naaalala mo yung Blue Girls, na softball team. Sila yon. In the 60s. Sila yon. Ha? Champion yun. Champion yun. Caloocan High School. Sa Caloocan High School, lumalaban yan sa, tinatalo niyan yung Japan. Right. The golden age of women's softball, bro. Softball. Pag pinanonood ko mag-practice yan, ako. Matitindi yung mga yan. Dati nun yung Caloocan High School kasi napakalaki ng field. Baseball, at saka may oval. Yan ang ganda. Wala na ngayon, building na ngayon lahat yun. Wala na yun. Ano daw, ilalagay daw nila sa, sa bubong? Bubong. Yung baseball par. Ganon. Baka tamaan ka ng Si Filemon Codinera. Oo. Yung ama nila, ni Jerry. Jerry. At ni, Ano yun? Baseball din yun. At Harmon, Boy ang tawag sa kanya. Si Boy Cordonera. Ang balita ko nun si Sir Boy, galit na galit sa basketball. Pero nagkatayo yung mga anak niya. Matatangkad eh. Pero tinuruan din niya, magagaling din dapat sa baseball yun. Nga lang, siyempre sinabi nila Jerry at nila Harmon, tayo wala tayong kikitain dyan. Hindi, tsaka yung scholarship nasa basketball. Pero, yan ang problema eh. Gusto sana ni Sir Boy, sinundan siya nung dalawang anak niya. Kasi rin sila. Champion din yan, sila Boy. Codinera. Champion din sila. Wala eh. Yan nga, tama yung sinasabi. Sir, wala tayong kikitain dyan. Yan ang problema ng scholarship lahat. Ng ibang sports, walang sponsor. Hanggang dumating si Dan Palami dyan sa football naman. Yan. Galing sa MR3. Dumating siya from MR3 to UP. To MR3. Hindi siya. MR3 at saka LRTA. Yun. Pumunta ang UP. Yan. Si Dan. So, nagkaroon naman pala ng pakinabang dun sa ginastos natin sa MRT3. Napunta sa UP team. Pero ang pinakamatinding sponsor ng UP team noon, maliban kay Robina, yung bata mo. Sino? JJ Atencio. Marami yan. Taga-Ateneo yan eh. Pero sa UP nag-i-sponsor eh. Wala.
O ngayon. O, yun. Sandali, maano na lang ako. Ito kasi analysis din. Yan. Riding daw on an 8 games winning streak ang Lasal. Lasal, yes. Totoo yan. Well, A winning streak, how does that help you? wala. Wala. Pag pumasok ka na sa final. Statistics, maganda lang balita. Maganda lang sa dyaryo. Oo. Doesn't mean... Hindi, yung coach habang nagsasalita sa dagat, Oh. ang hiya kayo! Huwag nating mapuputol yung 8 games na yan. Hindi, huwag mong pe-pressure. Wala. Huwag mo professorin ang mga... Hindi ginagawa yun. Wala. Kasi yan, 8 game winning streak, wow. Wala kinalaman yung 8 game, mga winning streak, doon sa elimination. Oo. But the finals is altogether a different animal. Okay. Hindi mo masasabi yung winning So streak. parang winning streak. all sila ngayon dito. Simula. Ano yan? Yung mga sinasabi mo, parang Oo. Joel, natatandaan ko. Oo. Yung mga tinitiyan nila yung mga players nila, yung mga Kiko Kalilan yun. Ay, mga ganon. Yayarin ka, JRU? JRU. Ikaw, JRC Agbay? pa nun. JRC, Sixto Agbay, putang tatanda. Hindi, may element din kasi dyan, yung crowd eh. Oh. Oh. Sa ngayon, even yan. Even yan, ang crowd. Oo, Tama, even even ang yan. Ngayon, ano pa ibang element? Referee. Yan. Hindi natin masasabi yan. Ayon kay Coach Racela, yung mga referee ay importante. Referee. Ano yan, ha? Racela. Wala, tuloy, ang ginawa kay sa kanya, tinambakan. Dati ang Ateneo nagre-reklamo, sobrang daw pabor sa UP ang mga tawagan. Oo. Ngayon, Lasal, UP. Even na yan. Wala Hindi yan. natin alam. Iba na yan. Ibang... Ayun ang element kasi ng gambling, pare. Hindi mawawala. Meron ng kasing betting, legal ha. Betting sa college basketball. Meron. Yan ang mabigat. Okay. Yan ang Naka-advertise pa yan. Pero ikaw, bro, nakatuntong ka na sa mga ganyang, yung highly charged championship, lalo na first game. Yung, tapos ang ingay niyan di ba? Yung, lalo na pag UAAP o even ng NCAA, narinig ba yung ingay na yon? Yung biglang, biglang Pero, But how do you maintain kayo nung nung team? Oy! Meron kami sorpresa! Dapat lumipat tayo. Meron tayong Grabe. sorpresa. Dumating po ang ating sorpresa, ang ating pasalubong. Yan. Ayan na. Dumating na. Ayan. Ay, winner, ipatugtugin mo na kagad yung ating pasalubong. Sabi mo kay winner, patugtugin yung ating pasalubong. Pasalubong, andito na po si Atty. Pixie. Patugtugin yung ating pasalubong. Grabe, inahanap ka ng lahat ng tao dito sa YouTube at saka sa Facebook. Meron at tayong- saka sa ating radio. Meron tayong pasalubong na, winner, ano yung pasalubong natin na kanta dyan? Pasalubong. May ganun. Meron. Hindi ko alam yun pasalubong na kanta. Hindi, meron. Every day is Christmas Day. Yun nakalagay na yan ang ano eh. Yun ang pasalubong eh. Pasko na ba? Yun ang pasalubong ni Ang pasalubong ni Atty. Trixie, ikwento. Oo. Hindi nyo ba naiintindihan Oo. yun? Masarap na kwento. Mabigat. Matatamis na kwento. Mahaba yan. Mahaba na kwento yan. Mahaba. Simulan ko muna itong Peace Talks. Ayan. Yan ang kwento Hindi, muna natin. paano mo natin? Pati muna. Magandang umaga sa lahat ng tagapanood ng Karambola. Marami akong pasalubong na Kwento. Nakapag-Thanksgiving ka eh. Matindi yun. Matagal silang hindi nagkikita. Reunion. Nakukumpleto magkakapatid eh. Oo. So, first time na Nakita ko pa nga si Ate Sandy. Nakiate ka na. Tawa na tawa nanay ko sa'yo. Si Sandy pa naman, yung ate ko ayaw na umaamin na siya yung panganay. Siya yung ate. So, parati yung Pero nakikiate na rin ako. Oo, yan. Tuwan-tuwa kami lahat. Lahat ng mas bata sa kanya. Hindi siya maano. Pero yung tagal mo Ano yan eh? Orto. Fashion call ka. Yeah. Hindi ko masyado nakita dahil Nabigla tayo lahat eh. naka-blazer po na Corporate. pinstripe. Corporate. Gray. At itim sa loob na blouse and pants. Yeah. Tapos totoong sapatos. Totoo. Yeah. Hindi Uy, po, totoo yung hindi blazer ko. rubber Tanong mo naman ko ano. Totoong blazer na Tanong yan. mo, Na ano yung pinstripe, ang ganda eh. Tanong mo naman ko ano. Ano ba Thank ano you. yan? Calvin Klein. Calvin. Calvin Klein.
Oh, Ang daming sale. naka-Black Friday. Black Friday sale. Black Friday to attorney na to. Thanksgiving, Calvin tapos Black Klein. Friday. It looks good actually. Ang ganda ng Kala pera. ninyo, reunion ng pinunta ko. Di, maganda. Black Saka Friday sale. medyo maluwang, hindi kagaya nung bata ni Masisikip Parigon. ang Wala. Ay, mga masisikip. Saka hindi to bitin. Nagdidemanda ng mga kanilang mga construction company. Ganon. Hindi. Ay, gano'n. By the way, kaya rin naka-black si Atty. Felix, sisingit ko na condolence kasi kay Mali, ang isa-isang elephant ng Pilipinas. Ng Pilipinas. Do you remember nagka-controversy yan? Dahil nag-offer na sa Thailand na i-house. Iuwi siya kasi ang mga elephants, very friendly. They want to run with the herd. Doon sa Manila, sunan. Sa enclosure na concrete. Sabay, mukhang malungkot talaga siya. Papayat siya ng papayat. Hindi, ano yun? Ayaw ibigay ng Manila Zoo sa Kasi yun na lang ang buhay doon eh. Oo. Yung Manila, so puro mga concrete animals yun. Concrete. Hindi mo pa alam. Right, napansin mo, hindi tunay na. Wala na yun. Konkreto lahat Kaya yun. si Mali, 1977 binigay ng Sri Lanka yan kay First Lady Imelda Marcos. Sipin mo, tatagal na niyang nandun. So, Well, mahaba ang buhay ng mga elephant. But sana she should have died within her surroundings. Sana eh. But there you go. Ako hindi ako palo sa zoo. Hindi rin ako. They take the animals away from their habitat. Hindi, kaya nga Kaya nga nung panahon, malungkot sila dun eh. Panahon ni Supermart. Konkreto na lahat animal doon. Konkreto na? Oo, wala na yan. To go back to their environment. Ganyan na nangyayari pati sa culture natin. May mga running of the bulls dyan sa Arcobia, dyan sa Talip na katotohanan na bibigay mo yun ng mata. May Venetian, Venice, sa Venetian. Tapos pinag-usapan natin kahapon, may sarili silang left turn. Sa C5. I didn't know para sa kanila lang yun. Sariling opening. Sariling opening. I had no idea. Akala ko dapat natural yan na ginawa sa design. Hindi. C5 hindi. Hindi nga cross street yan eh. C5 yan eh. Hindi nga cross street, sa kanila lang papunta eh. Ireklamo. Sana kung may cross street sa kabila, Wala rin. tunneling yan. Bakit ganun? Okay. Welcome. Nung wala ka kasi, nagkadimandahan yan. Yan ang Make World. At saka datem. Nag-rate of attachment ang datem. Hindi sila binabayaran ng almost 900 million. Nag-post ng bond. Pagkatapos, na-lift yung attachment, i-hearing ngayon yung case. Yan. At in the meantime, yung kapital nitong contractor, nakatali. Samantalang yung developer, kumita na't lahat, na ibenta na. Yung mga units. Hindi ba yan ang ibenta na mga units, naglilist na sila, etc. Kompleto na yan sila. ang problema. Yung samantalang yung kawawang contractor, nakatali yung kapital doon. Hindi kumikita sa ngayon. Paano yan? Pag ba nag-ruling yan, may interest and everything? Dapat Dapat. naka-allege yan dapat sa complaint nila. Interest. Ang lakas sa media nitong Mega World. Kompleto. Hindi naman. They are for national development. Nagbibigay sa mga... Correct. Ayon kay Harold Geronimo. Pag naisasalita ang ganyan at nakangiti ka, halatang-halata ka. Christmas party. Halatang-halata ka eh. Hindi, nagising. May rapol yun, huy. Nagising si Harold. Nagising. Masikip di ba, Amerikano? Oo. Masikip? Masikip pa kaysa kay Kevin. Out-sikiping the boss. Tsaka yun? Hindi ka bagay sa atin yung pare may tsandayo eh. Kailangan wala kang And I don't even dare wear something like that. Kasi ang nire-risk mo yung tawa dito sa karambola. Oo. More than anything. At saka yung maikli. Maiksi. Ang pantalon? Yung may bitin-bitin na pantalon. All the more para makita na yung Italian brogues mo. Ganon. Pero nanloloko ka pa. Kasi nga, yung Mega World, hindi lang naman contractor ang issues dyan eh. Pati yung kanilang mga lupa. Halimbawa, just sa BGC, just sa Fort Bonifacio, ang dami nila nakuha lupa from the government.
Yung Uptown Development na yan, na dating Public Safety College, kinuha Ay, nila yan. yeah. 50-year lease. Yung kalahati ng Villamor. Yep. Yung Resorts World, okay? Pati yung eskwela, giniba yung eskwelahan, at tinayuan ng kondo. Tapos yung McKinley Hills, Yan. yung buong McKinley, nakuha nila lahat yan. Under yan, lease din. Liz. Ang alam ko, hindi sila nanalo sa bidding eh. Ito nga. Ang alam ko, nanalo sa bidding yung Manny Pangilinan Group eh. Eh bakit sila nakakuha ng maraming... Tapos ngayon na nag-handle. Ang nag-handle. Nagkiskisan? Ngayon ang nag-handle ng lahat na yan ay Ayala na. Tapos ngayon, yung mag-expire na yung mga ibang leases dyan eh. Kaya ang sinusulong nila ngayon, pagbili na. Ay. Ayun, yun ang gusto ng BCDA. Pwede ibenta. Gagawin yun. Yeah. Nalulungkot. 8:31 ng umaga, DWIZ 882 at Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balikan Karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Whoa! Yes! Karambola! Welcome back. Welcome back. Thank you. Ang dami reaction Ang dami. dito sa ating mga comments. Dami. Oh. Teka, isang sincere condolence lang ako, nakuha kong message sa, bayaw ko to si Sydney Tanuan, ang kanyang father si Mateo Tanuan na taga-subaybay natin sa Canada. Ay sumakabilang buhay na. Our condolence, prayers and condolences sa Sydney. Pero happy birthday kay Benji Ramos. Pare, chairman natin yan sa CNN. CNN lahat. Kaibigan natin. Benji Ramos. Okay. Nag-news conference sa Malacanang hapon. Yan na. Ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na si Carlito Galvez Jr. Okay. Ito ho yung dati sa COVID Task Force. Ngayon, siya na Presidential Advisor on Peace. At nagkaroon daw po ng agreement between NDF. Ano ba yung NDF na yan? National Democratic Front. At saka Government of the Republic of the Philippines. Na mag-uusap ulit sila. Nandun na raw ho ngayon sa Netherlands. Yung mga representante, yung peace panel na sinasabi. Yung NPA-CPP, ang representative niya, yung NDF. Ang noong isang linggo, nagkapirmahan po sila na mag-uusap sila. NDF Chairman Luis Alandoni, on our side, Secretary Antonio Lagdameo Jr. Nagpirmahan. Anton Lagdameo, siya yung special Assistant. Assistant to the President. To the President. Hindi ho totoo yung video, ha? Anong video? Hindi totoo. May video. May video. Hindi totoo yun. Totoo yun. Gawa-gawa lang Ito si Lagdameo. Under the auspices of the Norwegian government. Ayan. Doon sila mag-uusap. Through the... Ang sabi ho ni Galvez, tiwalang-tiwala daw sila, confident, na etong peace talks na to, totoong-totoo na, will finally end in the peace agreement. After kasi po, the longest na tayo, ang observation ko dyan, every administration after Marcos nagkakaroon ng peace talks. And later on na babasag yung peace talks na yan. Every administration. Duterte, sabihin mo na. Aquino, Noynoy, GMA. Lahat po yan, nagkaroon ng peace talks. Ramos, Erap, Aquino, si Aquino lalo na. Pakadami, ang daming binigay sa kanila. Si Ramos nga, ginawa ng legit ang Communist Party of the Philippines. Every administration meron yan. So hindi ako na magtataka. Ang BBM administration will attempt to at least go to the negotiating table para makipag-usap po diyan sa NDF. CPP, NDF. Ang karaniwan nangyayari yan, kaya na babasag yan,
Yung peace talk na yan, hindi naman natitigil yung mga... Acts. Sabi lang. Ano yung acts? The acts. Lights, camera, action? Lights, camera, action. Yan. Tuloy-tuloy pa din daw yung tinatawag nilang revolutionary tax. Although sa mga negosyante, ang tawag nila dyan, extortion. Mm-hmm. Yan po ang malaking issue dyan, palagi. Tapos, ceasefire, meron naman nagbabiolate ng ceasefire. Ganyan po ang nangyayari dyan Kaya ang conclusion ng mga ibang administration lagi, etong NDF nakikipag-usap, pero hindi nila hawak yung mga tao doon sa field. Kaya gusto nila magkaroon na lang ng local. Local na lang ang mga peace talks. Ayan. So hindi po sinabi ng advisor Secretary Galvez kung saan nanggagaling yung kanya kumpiyansa na ito na ang talagang This is it. This is the peace talks. Wala pong factors na sinabi. Based on past experience. He called it peace talks? Peace negotiation. Negotiation. So, Peace agreement. To revive talks. So it's peace talks talaga. Peace Yun talks yung talaga. Hindi kasi, bakit may amnesty? Yes. Binigyan na. Andiyan sa MILF yung binigyan ng amnesty. Hindi, lahat apat. Four Lahat. proclamations are Really? covered. Yes. Alex Bongkayaw Brigade, Lahat. CPP, NPA, Yes. NDF, MILF, and MNLF. Kasama lahat yun. Binigyan na natin sila. Hindi, ano yun? Ni-reiterate at in-expand yung proclamations that were given in the Duterte administration which were not accepted by any of these groups. Okay. Ay, emphasize ko lang yun yung difference This time, hindi rin tinanggap ng CPP, NPA, NDF, or what we also call the United Front, or they refer to themselves. Pero if I'm not mistaken, yung MI tinatanggap nila. Okay. So yun pa lang so far. My question is, kung obviously tinatanggihan ng United Front itong, that's why it's necessary for these quote-unquote peace talks. Kasi kailangan ng cessation of hostilities. Okay. Ang pag-uusapan po ngayon sa Netherlands, hindi pa yung tungkol sa peace. Ang pag-uusapan nila, ano ang protocols for future discussions. Hindi pa exploratory discussions. So there are several steps. Yeah. Nag-uusap po sila ngayon sa Netherlands. Pinag-uusapan nila, ano ba ang asta natin? Ito yung mga In the future, exploratory The discussion. In order framework. to discuss the possibility of peace talks. Okay, yun pa lang yan kailangan. Meron na tayong... Ito yung demand. Ito yung asta natin ngayon. Number 1, release political prisoners. Diba? Yan yung mga, sila... ang tawag ni Julieta de Lima Sison, NDFP Chief Negotiator, release of peace consultants. Release of Hindi peace naman sila consultants. nahirinan nun. And political prisoners, sorry, may end. Ikaw naman, may hirinan. As May well as tubig yung, naman. yung terrorist Disunda mo agad ng tubig. yung terrorist designation Mahina, daw. ganun. Ng NDFP, dapat daw medyo i-address daw yan. Yung tinatawag na CPP and Yung tag na yan. terrorist. Red tagging. That has to be addressed as well. So, Gusto nila tanggalin din yung NTF-ELCAP. Yes. Isa yan sa demand. Release of all political prisoners. At tapos mawala na daw yung NTF-ELCAP. Tapos, sabi po ng Defense Secretary Gilberto Chodoro, hindi raw po magbabago yung security enforcement, law enforcement ng gobyerno. of course, dapat naman. Kahit na merong ganyang Discussions. talking about the protocol for the pre-talks, exploratory discussions for a peace talk, for peace talks. So may protocol ngayon, pinag-uusapan nila, ano yung protocol sa preliminary discussions para magkaroon na ng peace talks. Layo pa sa peace yun. Kumbaga 3 baitang pa. Delikado yan. Magiging most traveled yung mga Oo. negotiators. Malapit lang naman, Netherlands lang.
Hindi naman sa... Saka mura lang. Mahabang biyahe yan, ha? Pero, saka mura lang. Alin? Mura lang sa Europe yung piece. Mura lang. Mura lang. Saan mo i-house yan? 5 star? Star? Ang sinasabi po ng ating armed forces, kasi factor dito, ano ang tingin ng military dito sa nangyayaring ito? Police. Sila nakataya eh. Do you know what I mean? Buhay ho nila yung Correct. Security forces, we're talking about About the security forces, sino ba yan? Hindi ba military yan? military, police, lahat. Kung magkakaroon ng peace talks, yung Banatan. paano yan? Yung may mga safe passage ka dyan, maya-maya tumitingin ka sa likod mo dahil baka mabanatang ka. 20 na lang daw po ang guerrilla fronts dito sa bayan. Sabi po yan ni General Romeo Browner Jr. Siya ang AFP chief. At yung mga fronts na yan, napakahina na raw. Okay? At ang tingin nila, mga 5 dyan, malapit-lapit na ma-dissolve. Okay. Yung front na yan. So, 15 fronts na lang yung pinag-uusapan dito sa peace talks. Ayan. So, 15 fronts na lamang do po. Well, factor yan. Do sa, maybe NDF is not negotiating in a position of strength. Dahil do sa nangyayari sa grounds. But in media, mas ano sila? Mas, kumbaga, lamang sila, panayang ingay ng Makabayan Block eh. Tingin ko it's the nature naman kasi of media to go for the most controversial speaker. So, sila yung controversial. Sila naman yung outside the bounds of the law. Or Man bites dog. Ayan, oo. Yung mga ganon. But isn't that a Yung mga position sutil. that's a position of strength? Si Duterte, dinimanda, ano daw, grave threat. Parang magkapit-bahay. Sasaksakin kita eh. Uy, grave threat. 100,000 ang multa. Yung mga ganong klase. Ito yung 4 issues daw, sabi ni Julieta de Lima. Siya yung NDFP Negotiating Panel Chair. Nax, may title ka. Ano daw? 4 issues to raise with the government of the Republic prior to talking. Kumbaga, before... yan yung protocol. Ito. Prior to discussing bago ang lahat. whether or not they will go Ayun, sabi niya. to the peace talks. 4. Number 1, participation of detained NDFP consultants in talks. So makakawala yun. 2 dyan, Safe patay na. passage. Safe passage. Safe passage. Di ba merong patay na dyan? So kailangan pa nilang i-replace yung mga yan. Okay. Immunity for the NDFP members who will participate in talks. Okay. NDF pa lang to ha. Ito yung NDF pa lang kasi NDF si Julieta de Lima eh. Release of political prisoners. How do you determine who are the political people? Sa kanilang listahan na yun. Nasa listahan nila, okay. So, and number 4, abrogation of NDFP's terrorist designation. Ayun ang mahalaga. Yun na nga, di ba? Yun ang tatanong ko sana eh. May Resolution 28 po, nung panahon ni Rodrigo Duterte. Yaang Anti-Terrorism Council of the Philippines. Designated po ang CPP-NDF NPA as a terrorist group. Okay. 19, ano yan? Bago mag-eleksyon, 2022. 21 pa yung designation nila. Kaya pinagbababakbakan nila yung Anti-Terrorism Act Law. So, yan ang kanilang punto siguro, one man's terrorist is another man's freedom fighter. Ganun yan eh. Ganun nga. No, alam mo, ideology ang bakbakan dito eh. But in actuality, sa ground, meron po nangyayari sa mga negosyante, sa mga ordinaryong tao, na i-istorbo sila o na tatamaan sila nitong bakbakan na to. Yung mga ordinaryong tao, pag nagkaupakan yung NPA tsaka military, di ba, nag-evacuate sila. Yung mga contractor, sinusunog yung kanilang mga equipment. So may nangyayari doon sa bakbakan ng ideology. Pagdating sa baba,
merong actual na damage na nangyayari, hindi lang ideology yun. Ang background niyan, kaya may ganun. Sa even in our criminal laws, binibigyan ng parang credit yung you commit common crimes pero in the furtherance of a higher ideal. So ito yung tinatawag natin na quote-unquote political crimes. So in many cases, such as for instance, rebellion, mas mababa yung penalty niyan. So kung kunwari, in furtherance of rebellion, nakapatay ka, mas mababa yung init, kumbaga, dahil it was committed in furtherance of an ideal. This political goals. Yun talaga yung batas natin. This was adopted. Nasusunod pa yun? Yes, from the common law. So yung mga sparrow, mga liquidation? Before, okay. Before. So ang maganda niyan, well, conservatives agree na ang ginawa natin, Marcos era pa lang, post-EDSA, is that tinanggal natin yung political factor. Ang ginawa ng mga law enforcers at saka ng military natin, Criminal yan. China-charge na lang nila with common crimes. Tatanggalin nila yung political nature. Yung political nature is now a matter of defense for the accused. Patunayan mo na in furtherance of political ends. Hindi nila magawa yun ng panahon ni Marcos kasi may Anti-Subversion Act. Okay. Which outlawed their entire organization. Later on, the Supreme Court said na unconstitutional yun. But the point here is they were using it to shield themselves from the commission of common crimes. So ngayon, wala nang ganon. And that the reason they're asking for these things and looking for a classification or using itong classification na political crimes is gusto nilang ibalik na parang may special category para dun sa mga tao na nagko-commit sila ng common crimes of rebellion. Ang pinakamahalaga dyan, yung mga pananakit, pagpapatay and all that. Hindi kasama dyan at nagiging hindi rin kasama dun sa pagbibigay ng amnestia ay yung mga krimen na walang political nature. Halimbawa, panggagahasa. Well, ano yung political nature mo? Noon, nung nagkaroon ng Bosnia-Herzegovina, na nagulat yung napilitan yung mga international human rights bodies to consider that there is such a thing as a rape in furtherance of a political ideal. In furtherance. Kasi nagkaroon ng concept ng ethnic cleansing. Aha. Pero ito mga ito kasi, kaya hinihingi nila yan ngayon. At this point, apat na yan. No, especially yung tungkol dun sa terrorist classification. Kasi ang charges sa kanila basically yung pagpapatay. Yan ang charges sa kanila. Extortion. Basta criminal. It's not about anything else. Yan ang kaya nang pinapatanggal sa kanila. Para they can be given a free rein na mag-workout. Pinapatanggal ngayon yung mga, kasi hindi sila tina-charge as some other ways tina-charge talaga sila na killings, yung mga ganong klase, illegal possession of firearms, mga ganon. Yan ang pinaglalabanan sa ngayon. That's part of the course. That's what bakit sila nag-o-object doon sa tag o doon sa declaration as terrorism? So they're now recognizing that they're under the Philippine laws. Oo. No, akala ko mga pinaglalaban nyo hindi valid yung Philippine laws. Oh, correct. So ngayon, ayaw nyong matag na terrorist organization. In other words, you're recognizing that you're under the Philippine laws. Hindi, meron naman talagang ganon. Recognize talaga nila. It's not as if they are looking at themselves as some other state. Hindi naman ganon. Hindi na ba ganon? No, I don't think so. Yun yung, lang yan, it's a political statement. Pang lang. Short of hanash. Ganun. Para maayos. Pero mabuti na rin. Hindi, ang talagang point dito, saan nanggagaling yung confidence ni presidential advisor
Galvez Mhm. na ito na raw talaga. Di ba andyan na rin siya panahon ni Duterte? They tried. In fairness, good faith, good faith attempt yun. To the point na, nag-issue ng amnesty, yung proclamations, kahit hindi kinagat, nag-appoint siya. He made them, he welcomed them to participate in governance. Christmas truce, lahat, ceasefire. Good faith lahat. Para because he was saying na, if we don't offer a sincere attempt dito to bring them to the fold, hindi na sila outside the law. Hindi na sila, pasok na kayo dito. But once pumasok sila, they will have to be subjected to our laws. Hindi na nila pwedeng i-claim na kaya kami naggaganito because we don't believe in this system, it is unfair, and so on. Wala na yung argument na yan. And clearly, they lived up to what the general public believed of them. Na hindi sila talaga pwedeng pagkatiwalaan. So after that good faith effort, pwede nang sabihin ni Presidente Duterte noon na, binigay ko na lahat sa inyo, pero ayaw nyo talagang bumalik. Ayaw nyo magpasailalim sa batas. Para sa akin, Enough Trix, of that. may indication yung pronouncement ni General Browner na 20 ang guerrilla front. At 5 dyan, kumbaga, saying goodbye. Malaking indication yan where the military stands regarding this matter. Kumbaga, sinasabi nila, papatalo na to. Parang, don't give them, pag humingi ng kamay yan. Ragtag band na lang po. Hihingin niya, buong braso na. Hindi gaya. Pag binigyan mo ng kamay, ang hihingin niya, buong braso na. To me, it's one way of saying, let's be careful. Yung reaction ng military na yan. Why the need to specify or emphasize even na 20 na lang yung guerrilla fronts na yan. Although hindi niya sinabi ilan yung manpower nun. Hindi natin alam. Pero 20 na lang daw yung guerrilla fronts at 5 gasping for dear life. Yun na nga yung punto ko. Bakit ka mag-amnesty? Bakit ka mag-peace talks? Less than 4,000 na lang ang force nila. That's also the double-edged sword of the statement. Once and for all, Trixie. Hindi, yun nga. Sinasabi ni, I get that. I get that na Pero, kumbaga, ito yung good faith attempt on the part of the Marcos administration. Kukunti na nga lang kayo. So, ito, offer namin kayo ng amnesty. Kagatin nyo na. Hindi nila kinakagat kailangan peace talks muna. Yun na nga. Alam natin na yung peace talks is their, again, attempt na magpalakas uli. Yung less than 4,000 na yan, in the course of these quote-unquote peace talks, pag nag-set sila ng protocol na cease hostilities, ang kawawa lang naman dyan military natin They become sitting ducks. Kaya nga yung mga military are very, laging may factor yan yung kung ano yung stand. Let's also, sa totoo lang, even, I would think, even within the CPP, pagod na rin yan. /NDFP. Internally, may struggle din. May struggle din sila na ano ang ating dito. But the question is, hindi natin alam sino nangingibabaw dito. Tingin mo, Jonah, is somebody in the NDF, CPP, NPA really in control? Yun nga yung tanong. May head yung committee ng United Front. I think they have reorganized. After the death of sina Benny. Yung mag-asawa. Kasi tayo, alam natin, pag sinabi ng presidente, masusunod dyan. Down to the last man in the government. Masusunod dyan. Yan yung worry ng military dyan sa NDF, CPP, NPA. Pag sinabi ba doon sa taas, sinusunod sa baba. It's a factor. Okay. Identified na rin nila. Identified na military. Kasi kukunti na nga lang. Mas madali na i-identify ilan na lang sila. They have reorganized. I think they had a plenum already for the reorganization of the
For all you know, this peace talks thing emanated from that. Meron ng mga feelers Meron. from the CPP, NPA. May ano na yun, meron. Handa na kaming makipag-usap. Meron na rin ano at the level of at the ground level, meron na rin ganun. Ang tawag There sa is an kanila effort. hanggang ngayon, Maoist. Yeah. Kahit matagal na silang... Ang Maoist, doon sa China. Hindi na nga eh. Capitalist. Free market na yun. Iba na system. Not Tinda even na nga ng communism cellphone at saka ano eh. Or, Kung ano, it's not There the is also communism there is also a recognition na iba na rin ang sitwasyon na ngayon compared with 50 years ago. Tayo na ata pinakamatagal Tayo longest na serving insurgency. Insurgency. There is also a realization on the part of many of this. So hopefully this will But because will a end up. number of This is them, let's face it, a number of them still feel that the social ills, socio-economic ills that permeated society noon are still present ngayon at bagkus mas at Despite everything because of else. the Baka nga oligarchy, Hindi lang CPP, conglomerates. NDF ang feeling nun. Tayo rin ano. Karambola, yun ang feeling eh. Pero hindi tayo hindi tayo nag-extort. Hindi tayo propaganda. Hindi, we're just calling you out. The ills of society are still there. Ang tingin nila narin pa rin yung ills That's of the society. role of media. Diba? Which is okay. To balance things out, to criticize. Beso-besenyas na, Trick. Okay. Ay, magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:01 ng umaga. Karambola sa DWIZ.